Kuha ng match point between Smart Omega and Twisted Minds. Malalaman na natin yan sa pagpasok ng Land of Dawn. First time din makakalabas ni Kalea mula sa kanyang selda sa banning phase. Buong series number 1 ay hindi natin siya nakita. This time around ay hahawakan siya ng Smart Omega. Usually kasi yung Kalea na to, kaya lang nasa Zelda yan, para lang kay Marcel. Pero ito parang hindi nagmatter eh kasi parehas na team, parang ayaw ata mag-Marcel. Gusto ata nila yung mga aggressive damage dealers pagdating sa roam position. Pero tulad nga na nabanggit kanina ni Burrito, siya curious siya sa Selena. Ako natatakot ako para sa Selena dito ng Twisted Minds kasi again, may Kalea ang Smart Omega. And ang dami nilang teamfight kits, tapos meron ka pang Alice na po problemahin. Tapos ang tapang ni Sean, no? Naka-flaker sa larong ito. O sakaling siyang mapagtripan dito o maging bunot ni Persiva, ay hindi na tayo magtataka. But at this point, Twisted Minds, hindi pa naman sila kakawa ng mga agresibong galaw. They're gonna play this game as safely as possible in the early parts. And ito rin naman yung goal ng mga Selena players. Kung tama ba ang aking iniisip, makapag-level 2. Yeah. Importante yan para kumpleto na yung Garrote play at saka yung mga Soul Eater mo. Pero isa sa mga options or ginagawa rin ni Sean dito, tinutulungan niya si MP The King na mas mabilis makapag-farm. Yeah, and kitang-kita sa emblem, actually, ganun talaga yung plano, no? Kasi naka-seasoned hunter Ayun, oo. yung Selena ni Sean. So talagang ang goal dito is pabilisan yung farm ni MP The King and amplified lalo yan kasi naka-marksman na emblem yung Suyo with a thrill, with the Swift as well. So mabilis yung attack speed, mabilis na nga yung nakukuha niya, maganda na yung nakukuha niyang attack speed mula sa emblem mismo. Tapos may bonus attack speed pa siya. Tapos may leash pa mula sa Selena. Tapos pagdaan ni Ryzen doon, wala nang natirang green camp. And I think, Simut. in-expect din niya ata in-expect na wala na siyang maaabutan doon. Makakapag-level 4 ba naman with the passive XP. Pero nagkaroon na ng maliit na kalamangan si MP The King. Yeah. Ang kinaganda naman dito for the Leomord is nag-level 4 pa rin naman siya. Meron pa rin siyang Phantom State. They can still force the EXP battle. Oh, XP ka. Boy! Uy, lalaban kagad ni Persiba ito. Lanzo ay mapapatras pero Aray ko po. din, tumama din yung vertical. And this time ay nakakuha na kagad ng first blood si Tracy. Nasundot yung kabayo ni Ryzen. And umabot yung heal mula doon sa Revitalize mula kay Tracy. And the sustain is real too. Hindi pa nga wala pa nga access doon sa Glorious Pathway. Isang revitalize lang ang kinailangan para ma-even out yung laro ngayon. At mukhang makikita na nga natin for Twisted Minds getting not only yung turtle na yun, kung hindi yung prior din sa mga sarili-sarili nilang buff at mauuna pa ata sa ikot itong Suyo na ito. Yeah, medyo nagulat lang ako na nag-commit doon yung Smart Omega. They could have just waited for the Gorge level 4 kasi kulang pa sila sa damage. And then yung Alice hindi pa level 4 at that moment. Akala ko XP grab lang yung ilalaban ng Smart Omega and napasubsub sila doon laban sa Twisted Minds and napunish sila todo nung highlows ni Tracy. Oo, tingnan natin sa ibabang bahagi. James and Lansu, sa totoo lang, hindi naman magkakapatayan yung mga yan. Pero ang titingnan natin kung sino mauunang sumama dun sa teamfight na lulutuin. Ayun na nga, magkakat si Lansu. Buti na lang ay nakat din dito ni James. Habang dito sa gitnang bahagi, si Persiva, Buebelo din. At chill lang ang Twisted Minds at ang Omega. Matagal-tagal pa naman bago lumabas yung susunod nating turtle fight. Huling turtle ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. Kaya naman may hawak silang 1,000 kalamangan. Kakabik yung Abyssal Arrow dito kay Persiva pero hindi makakapasok ang side ng Twisted Minds. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina Midnight. Yung kapag nakapagpana dito si Sean ay mahihirapan din lang siya pumasok dahil doon sa Kalea. Yeah, pero ang kinaganda naman dito is dahil hawak nila yung tempo, yung mga pana ay threatening pa. Enough for Smart Omega to not actually engage. And for Twisted Minds, ang pangahawakan nila dito is yung pinanghawakan ng Smart Omega nung game number 2, yung Suyo Haret timing, na kung saan napakalakas sila pagdating ng 5-minute mark. Pero kailangan din nila mag-ingat kasi may napakalakas din na hero for Smart Omega pagdating ng 5 minutes, yung Alice ni James. In fact, ni-rush niya yung Oracle dito. Walang boots, walang boots with a purr. Oracle lang ang puhunan, HP regen, durability and sustainability ang dala ng barangay. At saka imaginein mo no, yung 10% CDR na makukuha niya dyan, ang laking tapyas niyan doon sa Throne of Ruin na napakataas yung cooldown. Oo. At least mas magagamit ni James yung pang setup tool dito ng Omega.
At mukhang siya pa ang hahawak ng bagong na ito. Walang Damay mo na rin sila Ansu na magbibigay ng vision pa sa Oy! unan ng Omega. Ay, GG ata dito si James ha. Yung pala yung combo nila, yung kaltok ni Tracy sabay pana. Oo. Pero as of now ay hindi pa rin naman kumukonekta or hindi pa rin naman nagiging sobrang epektibo ito. By the way, available na Skypiercer ni MP the King. Tatawagin na si Barbiel. Tracy nakaharap. And MP the King ay nakuha na itong bagong. Atrasan muna sila. Tumama yung stun. And this time ay nabitawan na rin yung ultimate dito ni Persiba. Glorious pathway. OMP! Tracy! At si Lansu ay namatay. Ganun din naman itong si Ryzen. MP the Aray King ko po. tulungan ng tatlo. At makakabawi. Di naman ng barangay. At akala ko lamang na ang side ng Twisted Minds on after securing the turtle. Pero bakit sila natalo doon sa extended team fight? Nakalabas din si Netsky doon sa range ng Blade Surge. And because of that, wala rin kasing dash si MP the King. So napanish siya ng matindi ni Netsky under the team fight. And ano kasi ginamit niya yung Queller niya to close the gap against Ryzen. Wala na kasing Phantom Steed yung Limord at that point kasi sobrang lalim ni MP the King. Siguro feeling ko at that point, sabi niya, kailangan ko ng stack sa Skypiercer. Itatype ko to kahit ano mangyari. Pero again, nagkaroon sila ng problema kasi hiniwalay din ni James yung backline ng Twisted Mind. So hindi sila nakapag-follow up kagad sa Suyo. Tsaka yung mga ganong klaseng trade din kasi the moment na kumagat yung killing spree emblem dito, kasabay ng Skypiercer. Minsan kasi yung play na mukhang sabihin natin medyo ekis ay nagiging pogi patignan. Oo. Kaso nga lang hindi naging worth it yung trade na yun. Yeah. And so far, 1K pa rin ang hawak ng Twisted Minds kontra Omega. Hindi pa naman ito yung gold lead na mapapanganga ang side ng Omega. Ano bang hinihintay if you are smart? I would say yung Radiant Armor nung Alice, this is very crucial for James. Oh, aray ko, sakit mo, girl. Kaya lang ang kunat din kasi. May kagat pang gagawin din si Sean. Naramdaman ni Persiba yun. Pero papasok na si MP Oh! King. Grabe. This time ay nakapatay. Nakagad si MP. Nadagdagan ng sakit kanyang Pinasok! Pinasok na si Netsky. Sabi ni Tracy, sige, kumapit ka lang pre. Akong bahala sa'yo. At inantay lang talaga nila bumalik. Blazing Duet ay nagamit na. Hindi kumonek. Wow! Pero Oh! tama na rin si Ryzen. Ipaghihiganti niya ang kanyang kakampi. Pero sa gilid, James! si James. James! Abang din ng Throne of Ruin. Pero walang tinamaan yun. At makakaalpas pa ang Twisted. Muntikan yung Twisted doon. Warning shot mula sa Throne of Ruin. But now they have a window to work with. Ang problema lang, wala yung kalahati sa kanilang damage dealer. And si James, immortal yung Alice at this point. Retrihan malala. Yun na, nakuha na ni Ryzen. Wala na namang kumonekta ang Abyssal Arrow si Sean. At masayang-masayang Omega sa mga nakuha nila. Oo, at mukhang itutuloy pa nila dito sa mid lane. Ako, Sean goes down! At hindi na ata makakaalis pa. Hari ng trade talaga si Ryzen, men. Sinimulan yun mula sa matinding outplay mula kay Netsky sa top lane. Nag-greedy si Nosha. Akala niya big boss yung harit niya at that point. Wala lang minion wave, but Omega, after bumalik ni Netsky, ginamit niya kanyang Blazing Duet, flickering out of the arrow, Abyssal Arrow mula dito kay Sean, and nag-dash. Nag-dash pala yun si Nosha, and nakita yun ni Ryzen. Went for the punish, and after mamatay nung Harit, alam nila, kalahati sa tempo, kalahati sa damage ng Twisted Minds nawawala. And all of that started with Netsky surviving a 2v1 attempt doon sa ilalim ng tore niya kung saan yung delayed na BMI pabalik plus the flicker, disengage. Yep. Ay nagbigay talaga ng napakalaking oras para sa barangay. Still anybody's ball game, 8 minutes in. Dikit na dikit ang ating laro, Midnight Burrito. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Majority ng gold lead ay nagmumula sa jungle. Yeah, pero ang masakit dito, no, kahit may 700, may 900 na kalamangan dito for Twisted Minds, malapit na matapos yung Radiant Armor ni James. Oh, Perks! Tsunamis na may nagamit kagad sabay Phantom Steed. Hindi na makakagalaw din si Tracy. Nabitawan niya yung kanyang Glorious Pathway pero hindi na niya magagamit pa. MP the King naman may trade din na ginawa din sa may bottom lane. Namatayin man sila pero nakabasag sila ng tore. Oo, itutuloy na rin ata ito ni MP the King. Twisted First, Minds kailangan dumepensa 4v2 dito sa gitna. Okay si Sean, tatry magtahi-tahi habang si Lancy ngayon ay aatras Uy! ng Blazing Duet. Namamala kay Netsky pero inabutan pa rin with the flicker. At hindi na makakatakas pa. Nosha! Nosha isasama na yun. Nilapag yung Zaman Force. What? Pero ang tanong, buhay ba siya? Yes sir. Yung additional na shield para sa kanya ay pinapanatili siyang buhay. Habang si James naman ngayon ay aatras na rin.
MP the King ay maghahabol. Si Mingguin ay tinamaan ng Soul Saver at makakasak na naman sa Ryzen. Kings ng finisher dito si MP the King. Ryzen ay sasama na. Nararamdaman nila Ansu yung mga sundot mula dito kay Ryzen. Pero pagkakataon na ng Twisted para mag-Lord. Oo, at hindi ata makaka-contest ng madali dito si Ryzen. Naghahanap pa siya ng espasyo, pero sinozone out na siya dito ni Tracy. Nariyan din naman si James, trying to do the same para sa Barangay Omega, pero siya ata madedelikado dito. Papasok si MP! Okay, hindi ko managtayo Bisel Araw, pero nakaharap na naman sa kanya si Lanzu. The Admiral, ladies and gentlemen, pinapahirapan itong Alice na ito. Pero pipigilan muna ng Twisted Minds sa kanilang plano na simulan yung pagong. Ayun, Lord. Medyo naging overconfident din yung Smart Omega doon sa kanilang sa mid tower push. Even using the flicker mula kay Netsky para lang mapatay yung isang Selena, and Twisted Minds found a good punish. Pero maganda yung ginawa ni James na pag-delay doon sa Lord take ni MP the King. Now they have all 5 members with all ultimates. And ang problema ngayon ng Twisted Minds, actually parehas, Omega and Twisted Minds may dalawang immortal na hero doon sa harap ng Lord. Kahit silang dalawa na mag 1v1 dyan, kaso sumali na si Netsky. Oh, wait lang Netsky with the Marksman Trinity. Sisimulan na agad ng Omega. Pagka-power spike na pagka-power spike. Okay, 5K na kagad dito, pero si Ryzen na nagwagi. Kaya lang may imitata si Lanzu, natunaw din bigla, pero makakatakas na ay nagamit na rin dito ni Perks. Kaya lang makakapatay na rin sila dito. Oh, Ryzen! Will go down habang si Ryzen. Oy! Isa-isa na ang mga membro ng barangay. Ininex pa ata nila dito si MP the King. Kailangan ng kumapit, kinikis-kis. Oh! Habang tumama rin yung stun para kay Mingguin. At makakaalpas naman si MP. Pero tagumpay ang kanilang plano. Prinidik yung dash pa. Grabe ang Netsky! Ay! Mabuti na lang. Ipan mo! Ipan mo! Okay na, okay na. Okay na. Grabe naman tong MLBB na to. Mingguin with the predict. Sabi niya, ganito kapag kapitan ka, kabisado ko mga moves mo. Pero maganda Ayun, oh. yung take ng barangay dito sa Lord fight. Even though napatay si James, nakakuha sila ng espasyo to burst down the Lord Ryzen with the triple kill on the Leomord. Anong hindi ko identity to? Anong hindi ako sanay dito? Prenactice 1 week preparation papasok dito sa playoffs at may bago na namang halimaw si Ryzen na ipapalabas dito sa loob ng jungle. 7-1-2 dito sa kanyang Leomord at mukhang mareretry ata ni MP the King ang sarili niyang orange buff. Rekta mid lane ang call dito ng Omega, may tore pa kasi. Yeah, sumisikip ang Perks. pwesto. Perks ay bumibuelo din at tagumpay ang kanilang plano. Makukuha nila yung tore doon sa middle. Mahaba pa to, 90 seconds pa para sa next na objective at may pagkakataon ng Omega na gutumin ng Twisted. Sobrang sakit sa ulo kasi ng mga heroes sa Smart Omega. Yes, meron kang Uranus na maraming regen, meron kang Harith na maraming shields. But the problem is, yung Alice pa lang, ang laki ng problema kasi parang hindi enough yung damage profile ng Twisted Minds. Kailangan nilang gamitin lahat kasi they have to go through the layers to sustain mula kay James. Dagdag pa natin dyan yung extra HP na nakukuha niya mula sa Oracle. Dagdag mo pa dyan yung Surge of Life na bigay ng Kalea. Perks! Kaya tsunami sila ma-purify kagad para dito kay Oh, that's Lanzu. big. Malaking spell ang nalagas para kay Lanzu. Medyo iwas muna sa tapang, Lanzu. Oo, iwas talaga men kasi 40 seconds from now lalabas na yung susunod na Lord ng larong ito. And kung sakaling walang Fury ito si Lanzu, I don't think magdadalawang isip dito ang Omega na buhatin mismo yung tactile. To be honest, si Mingguin at Netsky pa lang sapat na yan pantunaw ng tanks ngayon eh. Kasi parang hindi nila kailangan respetuhin yung kakunatan ng Uranus. Especially now that he doesn't have Purify. Even if gamitin yung Glorious Pathway, what do you do against the Throne of Ruin? What do you do against the Blazing Duet? What do you do against the overwhelming AoE damage ng Smart Omega? Imagine walang single targeted dito. Sa Smart Omega, halos lahat sila may area of effect ability. O, tsaka meron na rin meron na rin Winter's Crown dito yung Claude. Yung Claude, And oo. base sa mga napanood nating mga Claude games kanina, the moment na makapag-Winter's Crown tong Oo. Claude na to, kumakapal na yung mukha times 10. Yung umaabante na, lumalaylay na. Perks! Perks sana nakakonceal, naghahanap kahit sino Perks! yan! Ayun na, kahit sino na nga ata, tinawag na si Barbel dito and retrihan na lang. Pero si Ryzen ang nagwagi. Kaya naman sila sa mamamaalam din. MP the King, kailangan na umiska po pero hinahabol siya ng miyembro dito mula sa Omega. Ryzen will secure that one. Atras muna si Tracy.
Actually tatlo ang aatras para sa Twisted Minds at may Lord na kasama sa gitna. Oo, itutuloy na rin nila yung push dito. Makakapag-heal up na rin mula sa passive dito ni Perksiva. Available pa rin ang flicker para kay Perks. Pwedeng gumawa ng play dito. Naghahanap pa rin. Tori muna sa gitna ang kanilang call. Bebuelo lamang ang barangay. Si Tracy ngayon, labag ni Royce Pathway. Phantom Seed para dito kay Ryzen. Torres sa itaas sa target ni Netsky. May lalapag yung Zaman Force. Sumisigaw na ng endable dito. No siya. Naramdaman niya kalahati kagad ng kanyang HP. Oh, Perks! Sinitawan wow! Yung Tsunami Slam. Sean ngayon ay umaatras. Pero maraming kasama ang barangay. At re-responde na sila para sa match point. Isang panalo na lang ang hinahanap ng barangay. Parang patuloy na iwagayway ang kanilang bandera sa playoffs. 10 days, 1 week of practice. Hindi man nakita yung identity ng